Marcos, 3 kabanata. Pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naruroon kung pagagalingan ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, upang may paratang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito." Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti, o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay, o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tyro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya, at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12, na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mang-aral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon, na pinangalanan niyang Pedro. Ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan. At si Judas Iscariot na siyang nagkanulo kay Jesus. Si Jesus at si Beelzebub. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapyusan muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus.
Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Footnotes. Marcos Kapitulo 3 versikulo 14, na tinawag niyang mga apostol. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Marcos Kapitulo 3 versikulo 16. Ito ang 12 hinirang niya. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Marcos Kapitulo 3 versikulo 32. At mga kapatid na babae. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Magandang Balita Biblia, MBBTAG. Magandang Balita Biblia, Copyright Philippine Bible Society 2012.